So, ganito yung mga paraan namin mga kaporman. Pag nag-finishing kami ng mga ganito, mga bahay, inuuna namin yung mga kantuhan katulad nito. So, bisita tayo ngayon dito sa project natin na flooring, finishing at saka ano mga kaporman, yung extension ng terrace. So, ito yung update sa project natin ngayon. So, tapos na nabuhusan yung mga flooring. So, start na tayo sa pagpifinishing ng mga bintana. Dire-diretso na yan papunta sa mga wall. At ayan, pa-clearing tayo dito sa area natin para maging malinis. Kasi makalat masyado pag nagpo-flooring. Busy lahat ng tao. So, ayan yung extension na kitchen. So, yan dito. Maglalagay din kami ng hagdanan dito. So, magiging exit na rin ito na pintuan. Yun na yun. Main door yun. Dalawa kasi yung exit dito. Mayroon din dito sa kabila. Ayan. Yung pintuan na yan, magiging exit niyan dito sa labas. So, itong bahay na tinrabaho namin ngayon, dati na po itong may existing na bahay. So, mga extension na lang yung ginagawa namin. Saka yan, yung finishing ng buong bahay na yan. Sali din yung roofing nito. Okay natin sa loob. Saka may mga konting repair pala mga kaporman. Ito, re-repair din natin ito. Lagyan natin ng support. So, dito terrace ito ng area. Ayan. Yung flooring dito, level lang papunta doon. Lalagyan din namin ito ng bubong. Itong bubong na to, diretso doon. Doon pa sa likod. At pagpasok natin sa loob, naka-elevate yung flooring natin sa loob. So, naka 2 inches lang. Ayan. Step up. Para yung tubig hindi pa, yung tubig doon galing sa labas, hindi pa pasok dito sa main house. So ito mga kaporman, pali dito na yung kanyang kitchen. Ayan, lalagay din kami ng lababo dito. Dito na area. Tapos ayan yung pintuan, palabas. May bintana dyan. Dito meron din malaki. So tingnan natin sa loob. Bali 3 kwarto ito eh. So ito yung isang kwarto. Ayan, may isa din. Din may CR dito. Common CR. At ito. CR ito ng master's bedroom. So, ito yung pintuan sa master's bedroom. Ito naman yung CR. Medyo malaki. Ayan. Saka may pintuan dun palabas. Terrace yan din. Sliding glass. Sliding door na salamin. Magiging terrace niya ito. Dito sa master's bedroom. Lalagay din tayong bubong. Yan, may mga poste na tayo. So yan mga kaporman, start tayo ng finishing. Inuna natin yung mga bintana. At saka dito sa kabila, sa extension natin na kitchen, nagpapela rin sila ng lock. Ayan. Extension ng ating kitchen. Dito sa kwarto, may isang nagpifinishing yun dito. Ayun mga kaporman, may natapos na tayong priming dito sa
kantuhan ng ating bintana. Ayan mga kaporman. So, ganito yung mga paraan namin mga kaporman. Pag nag-finishing kami ng mga ganito, mga bahay, inuuna namin yung mga kantuhan katulad nito. Yan, ni-frame namin bago yung buong wall para maganda yung pagkagawa mga kaporman. So dito sa gilid, naglalagay kami ng mga nakapaslide ganyan, kinakat namin para sa contact joint para pag dugtong dito ng finishing kakapit siya dito, nakarap. So, yan sa loob mayroon na ring natapos na isang wall. Yan. So, tingnan natin sa kabila. So, dito sa kitchen, yung ginagawa namin extension dito sa kitchen, ayan, medyo mataas na yung piling ng hollow block natin. Tapos, dito naman sa loob, yung dalawang kwarto, mayroon na ring door jump. So, nakapaglagay na kami ng door jump dito. Yan. Bali, ang kulang na lang buhos sa mga gilid. So, ganito pala yung diskarte namin mga kaporman. Yan, naglalagay tayo ng mga pako pang spike. And then, itong dowel na to, naka-welding dito. Mayroon tayong diretsong bakal na nilalagay. So, tinimim yan. Paikot yan. Doon sa taas. Yan. Para matibay yung kapit. Ayan. Kapag finishing na kami dito sa harapan. Tsaka dito medyo mataas na rin yung piling ng hollow block sa extension ng kitchen. Yan, may nasit up na rin ng mga door jump. So, papakita ko lang tong pagpifinishing namin ng mga poste mga kaporman at saka beam. Bago namin finishingan yung isang poste o biga, yan, at tulad nito, kailangan rebukada muna natin para iwas kapak. Ito yung isa sa paraan namin mga kaporman. Dito na portion, dito yung mga tropa natin sa bandang likuran. So ito, rebukadahan nila yung biga dun sa taas. Merong biga doon. Yan. So, dire-diretso yan. Punta doon. Punta doon. Yan. Mapapansin nyo yung mga lahat ng poste dito yung merong rebukada. So ganyan yung paraan namin. So depende yan sa nagtatrabaho o sa mason mga kaporman. Pero sa amin, ganun yung estilo namin. Naka-rebukada. Yan. So ayan mga kaporman. So mapapansin nyo, ayan. Nitira ng ating tropa. So nagrebukada sila ng mga poste at beam. Yan, tulad nito. Saka ito rin. Ito yung master mason natin. Ayan mga kaporman. So bago i-finish yung beam, yung biga at saka poste, ayan, isa yan sa paraan namin. Depende na rin sa mason. Kasi iba-iba naman ang diskarte. Pero sa amin, ganyan yung diskarte namin para iwas kapak talaga. Yan. So, ganun din dito sa labas. Dito si, isa din itong master mason. Ayan, nerebukadahan niya yung poste. Iwas tayo kay baka matalsikan. Wala kasing patawad yan. Ayan, halos na rebukadahan na dito. Yung dito na porsyon, yung biga sa taas, hindi pa na rebukadahan kasi wala pang tambara dito. Ayan. So, ikutin natin sa likuran. So, ayan mga kaporman. Itong portion na to, ito yung ginawa namin na extension. So, yan dating bahay na yan. So paggawa naman natin ng header na ating bintana, naglalagay tayo niyan yung lintel beam para sigurado na matibay.
tell me, tell me,